Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 901. Fane chuckled. Medyo hindi siya nagsalita. Tila alam ng mga taong ito. Paano panatilihin ang isang lihim? Sapat na sa pakikipag-usap. Patayin mo siya. Ang head honcho. Gamit ang kalbo na ulo ay kumala sa kanyang kamay. Isang masa ng mga tao ang lumakas patungo sa Fane. Sinusubukang bully ako sa mga manipis na numero, Pinaikit ni Fane ang kanyang mga mata. Siya. Pinutok ang kanyang mga knuckles, ngunit hindi niya inihayag ang isang dilaan ng takot. Sa halip, nagmamadali siya. Pasulong. Nakakagulat na kamao ng agila. Ang isa sa mga kalalakihan ay gumagamit ng isa sa kanyang mga kasanayan kung kailan. Dumating siya bago mag-Fane. Inilunsad niya ang mga suntok pagkatapos ng mga suntok tila ang hangin. Upang magkahiwalay sa harap niya. Naririnig pa ng isa ang malinaw na whoosh na bumaril. Sa pamamagitan ng kapaligiran, hindi maabala si Fane sa kanyang mga pag-atake. Nag-swipe siya ng kamao sa ibang lalaki, dumula sa kanyang sakong, at dumiretso para sa ibang tao. Ang taong gumagamit ng kapansin-pansin na kamao ng agila ay marahil bilang malakas bilang isang pangunahing hukbo. Siya ay itinuturing na isang pambihirang manlalaban. Sa kasamaang palad, nakita lang siya ni Fane bilang isang bata, sinusubukan na tularan ang mga Grandmasters at ang kanyang pamamaraan ng kamao ay talagang walang pamamaraan. Lumipad ang tao sa gilid mula sa suntok ni Fane. Ang kanyang braso ay kumalas. Ang lalaki. Naglabas ng isang pusong sigaw. Agad na humina ang mukha niya. Fane. Sinaktan ng ilang higit pang mga kamao ng diretso sa gitna ng ilang mga dibdib ng mga tao. Kanilang. Ang mga sternems ay kumalas, at lahat sila ay nag-spot ng mga bibig ng dugo. Ang bawat isa sa kanila ay nagpadala ng paglipad, at sa oras na sila ay nakarating sa lupa, wala sa kanila. Paghinga. Namatay silang lahat. Sa sandaling iyon, tila natunaw si Fane. Sa mga anino sa ilalim ng madilim na pag-iilaw, pagpatay sa mga Amerikano sa pagwilig ng dugo at pag-iyak ng gut-wrenching. Ang mga tao na nagtatago sa bahay, lalo na sina Fiona, Joanne, at iba pa, ay hindi pa nakakita ng ganito. Dati. Ngayon bagaman, habang sila ay nakasaksi sa pinangyarihan, tumulo si shock. Ang kanilang mga utak, ang kanilang paghinga ay tumama. Sa isang iglap, pinatay ni Fane ang bawat solong isa sa mga 12-dosenang mga kalalakihan sa bilis ng ilaw. Malakas ka, Fane. Bakit sa palagay ko ay mas mahusay na lumalaban ka kaysa sa ginawa mo sa umaga? Si Fiona ay hindi dalubhasa sa martial arts. Ngunit naramdaman pa rin niya ang pagmamadali ng ang kanyang bilis, ang kumpiyansa sa bawat galaw na ginawa niya, ang nakamamatay na aura na kanyang lumitaw. Si Fane ay sumabog ng isang awkward na ngiti. Oh, ina, hindi mo alam na laging pinakamahusay na magreserba ng ilan sa iyong lakas kapag nakikipaglaban, hindi bagay kung saan at kailan. Palagi naming kailangan upang mapanatili ang isang trump card para sa ating sarili. Oh, kaya iyon. Pinutok ni Fiona ang ulo na parang naiintindihan niya. Nag-scan siya sa lahat ng mga bangkay. Ano ang gagawin natin sa kanila? Ito ay mahirap para sa amin na limasin ang gulo na ito sa gabi. Ngunit masamang kapalaran para sa amin kung hindi tayo ay clear ang mga ito. Marahil ay nagtatrabaho kami sa gabi. Naisip ni Fane. Tungkol sa isyu para sa isang habang mahirap para sa amin na ibenta ang bilya na ito. Isang maikling panahon. Hindi ito tulad ng magiging mas masahol pa tayo ng walang pera. Okay, paano ito? Kukunin ko si Master George na magpadala ng ilan sa kanyang mga bodyguard. Over upang mapupuksa ang mga katawan. Pagkatapos ay ibibigay ko sa kanila ang bilya. Panipi. Kabanata 902. Magbibigay ka ng isang mamahaling bilya. Ito ay isang awa. Panipi. Ang ekspresyon ni Fiona ay nagpapadilim sa sandaling naisip niya na ibigay. Napakagandang bilya. Mayroon kaming maraming pera, nanay. Ngayon, ang Taylor. Magagawa ng maayos ang pamilya sa lunok ng lungsod o kahit Gin City. Kahit na hindi tayo isa sa pinakamalakas na pamilya doon. Matagal na. Upang ibenta ang bilya na ito. Kaya pinakamahusay na ibibigay lamang natin ito. At maaari rin tayong lumipat. Maaga. Sinubukan ni Selena na kumbansihin siya, nakangiti. Sige. Bakit si Ivan? Kailangang tumanggi na pumunta sa digmaan. Bakit niya kailangang masaktan ang pamilyang Lambert? Sa unang lugar. Tatanggalin lang natin ito hanggang sa masamang kapalaran. Si Fiona ay umuurong
Longbuntong hininga at pumasok sa kanyang silid. Tinawag ni Fane si Master George. Master George. Natapos na ang kanyang pagkain at naglalakad sa hardin. Ang kanyang puso. Tumalon sa tuwa nang mapagtanto niya na ito ay si Fane na tumawag. Kahit ano. Nangyayari, Fane? Tanong niya. Ngumiti si Fane. Master George, wala akong marami. Ang mga tagapaglingkod sa aking lugar, nagsalita siya sa linya. Pinatay ko lang ang 12-12 ng mga tao. Sa aking hardin. Maaari ka bang magpadala ng ilang mga tao upang makatulong na limasin ang mga katawan? Panipi. Si Master George ay hindi nagsalita nang marinig niya ito. Halos siya. Nais na dumura ng dugo. Alam niya ang tungkol sa lakas ni Fane dahil sa huli. Pakikipag-ugnay sa siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Kahit na ang isang first-class aristokratikong pamilya tulad ng kanyang hindi kayang puksain siya. Ito rin ay dahil sa ang katalinuhan ni Fane na inaasahan niya na ang kanyang anak na si Sharon ay magpakasal. Siya, kahit na siya ay naibalik sa posisyon ng pangalawang asawa. Gayunpaman, hindi niya naisip na si Fane ay hindi magkakaroon ng kaunting interes sa kanya. Maganda, nakamamanghang anak na babae. Hindi man lang siya binigyan ng pagkakataon at siya ay kaliwaganap na nakabagbag damdamin. Ngunit ngayon na ang punk na ito ay nawala at pinatay. 12-12 ng mga tao, humihingi siya ng tulong sa kanila upang malinis ang mga katawan. Siya ay praktikal na pambubuli sa kanila ngayon. Pa rin, pinaalalahanan ni Master George ang kanyang sarili. Kung paano ang nakakakilabot na Fane. Wala siyang magagawa kundi ang kanyang pagkabigo. Walang problema, sagot niya, ngumisi. Ito ay isang maliit na bagay. Sige. Ang aking pamilya at ako ay aalis sa gitnang lalawigan bukas o sa araw pagkatapos. At hindi kami babalik, kaya ibibigay namin sa iyo ang villa. Thanks. Darating na tugon ginawa Master George labis na nasasabik. Ang villa ay nagkakahalaga. Hindi bababa sa 10 bilyong bucks, at matagumpay na nagbid si Fane para dito sa presyo ng 1 bilyon. Seryoso ka ba? Ito rin, nadama ni Master George. Kahit na nangangarap siya. Ang pera ay praktikal na nahuhulog sa kanyang kondangan. Seryoso ako. Ako ay isang tao ng aking salita. Ngumiti si Fane at isinabit ang telepono. Mga lalaki. Tumawag si Winston George habang naglalakad siya. Sa lalong madaling panahon sapat. 70 hanggang 80 mga bodyguard ang lumitaw sa harap niya. Kabanata 903. Tumawag ka para sa amin, Master. Ang katulong na commander ng mga bodyguard. Mabilis na tanong ni Winston. Huli na ng gabi, at lahat ay naghahanda na matulog. Hindi nila maintindihan kung bakit ang kanilang Panginoon pagtawag sa kanila at nagyuziso kung ano ang nangyayari. May mga 12-12 ng mga katawan sa hardin ng Fane Woods. Pumunta, tulungan itong limasin at hanapin sa isang lugar upang sunugin ang mga katawan. Sinabi ni Winston, nakangiti. Walang paraan. Master. Ang pamilyang George ay isang first-class na aristokratikong pamilya din. Paano tayo magiging ginamit na ganyan? At para sa isang nakapanghihina na gawain din, ang katulong. Hindi alam ni Commander kung ano pa ang sasabihin. Ano ang alam mo, Fane at ang kanyang pamilya ay aalis sa gitnang lalawigan sa lalong madaling panahon. Narinig ko na pinatay nila ang ilang mga tao mula sa Jin City sa hapon. Marahil ay nasaktan nila ang ilan. Maimpluwensyang pamilya, at sa gayon ay napipilitang umalis. Ang kanyang bilya ay hindi maaaring madaling ibenta, kaya ibibigay niya ito sa amin. Pumunta ka na. Pagkatapos mong matapos ang iyong trabaho, tingnan mo ako para sa iyong bonus bukas, sabi ni Winston, chuckling. Ako. Bigyan ng bawat isa sa iyo ng 10,000 bucks. Mayroon kang pasasalamat, Master. Biglang nasisiyahan ang mga bodyguard. Ang bawat isa sa kanila ay nagmadali upang matulungan si Fane at ang iba upang mapupuksa ang mga katawan. Kinabukasan, natanto ng pamilyang Taylor. Ano man ang mga pag-aari na kaya nila. Sa gabi, ang matandang lalaki na si Taylor at ang iba pa ay inanyayahan. Si Fane at ang kanyang pamilya pati na rin si Cecilia at ang pamilyang Ginto para sa hapunan. Matapos silang kumain, ang matandang lalaki na si Taylor ay direktang nakipag-usap kay Selena. Cecilia, ay kasal na ngayon sa isa pang pamilya, at patay na si Ivan. Tumanda na ako, at hindi ko maabutin ang mga bagay na pamilyang Taylor sa ngayon. At alam mo, na si Theodore ay hindi mahusay sa negosyo. Ang aming cash ngayon ay mas mababa kaysa sa kung ano ang mga assets ay nagkakahalaga. Sa palagay ko magagawa mong gumawa ng tamang desisyon sa kung ano dapat nating gawin ito mula ngayon. Matapos niyang sabihin iyon, itinulak niya ang isang credit card.
Patungo kay Selena. Ang bawat isa sa atin ay may halos 10 bilyong box na naiwan para sa amin upang gastusin. Kapag kailangan natin ito, ang pera sa credit card na ito ay kabilang sa pamilyang Taylor. Ipinagkatiwala ko ito sa iyo ngayon. Nasa iyo na magpasya kung pupunta kami. Venture sa negosyo muli, o kung dapat nating panatilihin ang isang mababang profile at mabuhay. Simpleng buhay. Binibigyang diin mo ako, Lolo. Si Selena ay hindi pa. Inihanda ang pag-iisip para dito. Pagkatapos ng lahat, hindi pa niya naisip. Kinuha ang pamilyang Taylor, sa ilalim ng kanilang kasalukuyang mga kalagayan ngayon. Bagaman, tila lamang siya ay may kakayahang mamuno sa pamilyang Taylor. Ano ang pinagsasabi mo? Natuwa si Fiona nang marinig niya ang matandang lalaki. Nagpasya si Taylor na ipagkatiwala ang negosyong pamilyang Taylor kay Selena. Siya. Agad na igulong ang kanyang mga mata sa kanyang anak na babae. Mayroon kang pinakamahusay na ulo para sa negosyo sa labas ng sino man dito. Kung hindi ikaw, sino? Bukod, ang iyong lolo. Sinabi ito mismo maaari mong gamitin ang pera upang mamuhunan sa mga negosyo, o kaya mo. Panatilihin lamang ito kung ayaw mo. Ang pamilyang Taylor ay makakaligtas. Para sa ilang mga henerasyon hanggat hindi natin ito ginugol, di ba? Kami ay ang paglalagay lamang sa iyo sa singil ng aming pananalapi. Hindi alam ni Selena kung tatawa o umiyak. Maaari lamang niyang i-bob ang kanyang ulo at tanggapin ang card. Sige. Dahil ipinahayag ni Lolo ang kanyang paniniwala sa akin, aagaw ko ang pagkakataong ito. Upang gawing mahusay ang pamilyang Taylor. Ngunit matandang lalaki na si Taylor, na mayroon. Laging ambisyoso, laging nakakahanap ng mga paraan upang mapalakas ang pamilya. Nakaramdam ng maligamgam patungo sa kanyang desisyon. Nagbigay siya ng isang ngiti. Hindi. Mahalaga kung tayo ay malakas o hindi, aniya. Magiging maayos kami hanggat mayroon kami. Sapat na pera na gugugol. Inaasahan ko lang na lahat tayo ay mamuno ng mapayapang buhay. Panipi. Dito, ang matandang lalaki na si Taylor ay naghiwalay ng kanyang mga alalahanin muli. Pagkatapos ng lahat, hindi namin alamin kung gaano kalakas ang pamilyang Lambert. Kahit na hindi tayo sapat na. Harapin mo sila, hindi magiging madali para sa kanila na hanapin tayo kung papasok tayo sa pagtatago at panatilihin. Isang mababang profile. Iyon ay hindi magiging isang problema sa lahat. Ngunit kung ang pamilyang Taylor muling itinayo ang imperyo ng negosyo at naging sikat na sapat, magiging maganda ito. Madali para sa pamilyang Lambert na hanapin kami kung nais nila. Noon lang ginawa. Naiintindihan ni Selena ang hangarin ng kanyang lolo. Hindi sa hindi niya ginawa. Nais ang pamilyang Taylor na lumago sa isang makapangyarihang konglomerya siya ay. Natatakot na ang pamilyang Lambert ay madaling mahanap ang mga ito kung mayroon silang isang malakas. Pagkakaroon. Kung lumabas ang salita, maaaring ipadala ng pamilyang Lambert ang kanilang ang mga tao upang sirain ang pamilyang Taylor. Kabanata 904. Tama si Lolo. Ang buhay ay magiging walang kahulugan sa maraming pera. Anyway. Magdala kami ng komportableng buhay sa pamamagitan lamang ng paggastos ng ilang daang libong mga box bawat taon. Ang isang miyembro ng pamilyang Taylor ay nag-alok ng isang tiyak na ngiti. Ang pera ay sapat na upang mapanatili kami ng napakatagal na panahon. Aniya, hindi na kailangang maging isang malakas na konglomerya. Ito ay magiging kaayla hilakbot kung tayo. Ipakita ang ating sarili. Itinuring ni Selena ang mga opinyon, pagkatapos ay tumango siya sa kanya. Ulo. Kahit anong darating mamaya ay mamaya, akala ko. Sa ngayon, maaari lang natin buksan ang mga maliliit na kumpanya at gumawa ng mga maliliit na negosyo. Ito ay magiging mas ligtas dahil ito. Maging mahirap hanapin tayo sa ganoong paraan. At magkakaroon kami ng isang matatag na stream ng kita. Hindi lamang natin mapapanatili ang paghuhukay sa ating matitipid. Ang matandang lalaki na si Taylor ay nagbob sa kanya. Tumungo sa kasiyahan. Tama ka. Posible para sa amin na gumawa ng maliliit na negosyo. Magiging maayos ito hanggat hindi ito lumalaki. Maaari nating gawin ito. Matapos niyang sabihin iyon, tumingin siya kay Fane. Tama. Ikaw ang pinakamalakas na manlalaban. Narito kami, Fane. At ang 10 babaeng bodyguard sa iyo ay maganda. Malakas din. Ang natitira na hindi natin maaasahan. Kaya saan tayo dapat pumunta? Ngayon, sana makagawa ka ng desisyon. Makikinig kami sa iyo. Si Fane ay isang maliit na lumipat nang marinig niya ito. Kung sinabi ng matandang lalaki na si Taylor na pupunta sila upang makinig sa kanya, nangangahulugan ito na ipinagkatiwala ng pamilya ang lahat ng buhay ng pamilyang Taylor sa kanya. Naisip ito ni Fane. Dahil binigyan mo ako ng
Awtoridad, Lolo, sinasabi ko na lumipat tayo bukas, aniya. Kami. Magmaneho sa gabi. Mas mahirap para sa mga tao na subaybayan kami sa ganitong paraan. Hindi ako nagplano. Upang sabihin sa iyo kung saan kami pupunta ngayon. Ang aking sasakyan ay haantong sa harap. At lahat kayo ay sumunod lamang. Sasabihin ko sa iyo kung saan kami pupunta pagkatapos namin. Dumating sa ibang lungsod. Ang matandang lalaki na si Taylor ay gumagapang sa kanyang mga browser ng bahagya. Dinala ito, pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Sa sandaling iyon, hindi siya. Pagtatanong sa desisyon ni Faye na panatilihing lihim ang patutunguhan at siya ay sinusuri din ang pagiging discreetness ng binata sa kanyang isipan. Pagkatapos ng lahat, ang ginto. Narito rin ang pamilya para sa hapunan, at maraming tao sa paligid. Sila, paano kung sinubaybayan ng pamilyang Lambert ang kanilang mga paggalaw? Ang mga taong ito, sila ay nasa malalim na problema noon. Nag-alinlangan siya sa ginto. Ang pamilya ay maaaring panatilihing ganap na selyadong ang kanilang mga labi kung dumating ang pamilyang Lambert. Kumatok sa kanilang pintuan. Pagkatapos ng lahat, agad nilang isiniwalat ang kanilang pakikipag-ugnay sa pamilyang Taylor sa ibang araw nang dumating ang 4 na tao. Sa kanila, tila ito ang magiging huling oras na magkakaroon sila. Isang magiliw na pagkain kasama ang pamilyang Ginto at may Cecilia. Sa sandaling ito, dagdag pa ni Faye, bigyan ng mga manggagawa dito ng pera bukas ang mga gwardya. Ang mga bodyguard at tanggalin ang mga ito. Ang mga babaeng bodyguard na nagtatrabaho para sa akin. Sinabi sa akin na susundin nila, at sila ay sapat na malakas. Hindi ito. Maging mabuti kung magdadala tayo ng napakaraming tao. Ito ay maakit ang pansin. Faye. Nakapost dito bago magpatuloy, syempre, kung mayroon man sa pamilyang Taylor. Ang mga miyembro ay hindi nais na sumunod sa amin, at nais na makahanap ng kanilang sariling lugar upang itago at mabuhay ang kanilang sariling buhay, mabuti sa akin. Ngunit maaari ka lamang tumagal ng 50 milyong bucks bukas kapag umalis ka. Naniniwala ako na ito ay sapat na kung ikaw ay thrifty. Ang lahat ay nakasalalay sa iyo. Sa mga salita ni Faye, matandang lalaki na si Taylor. Naskan ang mga mukha ng mga miyembro ng kanyang pamilya. Kapag pinag-aralan niya ang mga ito, kaya niya hindi makakatulong ngunit ay furrow ang kanyang mga browser. Napansin niya na maraming tao. Seryosong isinasaalang-alang ang panukala, maliwanag na inilipat sila. Ang matandang lalaki na si Taylor ay nagbagsak ng isang panloob na buntong hininga. Naisip niya na lahat magiging sapat na magkakaisa upang magkasama. Hindi niya naisip na marami. Ang mga tao ay matakot na mamatay. Ang mga pagkakataong masubaybayan shrunk exponentially kung umalis sila mag-isa o kasama ang kanilang maliit na pamilya, pag-aayos. Pababa sa isang lugar sa kanayunan. Mahirap hanapin ang mga ito, at makakakuha sila. 50 milyong bucks. Idagdag ang 10 bilyon mula sa dati at magkakaroon sila. Maraming pera. Magdala sila ng komportableng buhay, kahit papaano. Malinaw. Hindi nila kayang maging masyadong palabas. Kabanata 905. Isipin ito ngayong gabi. Kung nais mong umalis sa iyong sarili, halika tingnan mo ako. Bukas ng umaga, ililipat ko ang pera sa iyong mga account. Ngunit hindi ka kumuha ng 50 milyong bucks bawat tao. Ito ay 50 milyon bawat pamilya. Halimbawa, kung umalis si Uncle Roger, tiyak na dadalhin niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos makakakuha ka ng 50 milyon sa kabuuan. Sabi ni Faye, nakangiti. Lahat ay nagwasak pagkatapos nila. Natapos ang kanilang pagkain. Sa pagbabalik, tila hindi masyadong masaya si Cecilia. Ano? Sa mundo ginagawa ba ni Faye? Hindi niya rin masabi sa amin kung saan siya pupunta. Siya ba? Sa tingin mo ba ay tagalabas tayo? Hindi mapigilan ni Cecilia. Ang higit pa niya. Naisip ang tungkol dito, mas nabigo siya. At lolo kahit ibinigay ang pera ng pamilyang Taylor kay Selena. Seryoso, hindi ba niya tayo pinagkakatiwalaan? Pamahalaan ang bahagi nito. Hey! Kasal ka na sa ibang pamilya. Ito ay kakaiba kung ibigay niya ito sa iyo. Bukod, ikinasal ka ng isang batang master mula sa A. Pangalawang klase na aristokratikong pamilya. Hindi sila mag-aalala tungkol sa iyo. Kelly. Shackled. Tumanggi silang sabihin sa amin ang kanilang patutunguhan upang ma-ostracize lamang tayo. Nagpapanggap sila na kami ay mga tagalabas. Ngunit mas mahusay ito sa ganitong paraan. Hindi kami nais na makisama sa kanila ngayon na nasaktan nila ang isang malakas na pamilya. Mas mainam kung hindi tayo makipag-usap sa kanila. Panipi. Kinaumagahan, ang mga miyembro ng pamilyang Taylor lalo na ang mga
na hindi masyadong malapit sa pamilya sa katunayan ay dinala ang kanilang buong pamilya. Upang matugunan si Fane at inangkin ang kanilang 50 milyong box bago magtapon. Bagaman, ginawa nitong matandang si Taylor na labis na nabigo sa loob, alam niya na. Ito ay isang matalinong pagpipilian sa bahagi ni Fane. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon sila ng isang mas malaking target. Sa kanilang mga likuran kung naglalakbay sila sa isang malaking grupo. Mas mahirap ito. Para masubaybayan sila ng pamilyang Lambert kung nagkalat ang lahat. Sa paligid, titiyakin nito ang kanilang kaligtasan. Bukod, si Fane ang isa na mayroon. Pinatay ang 4 na tao. Ang pamilyang Lambert ay maaaring sumuko. Paghahanap ng iba pang mga miyembro ng pamilyang Taylor kung mahirap silang masubaybayan. Iyon ang dahilan kung bakit sina Fane, Fiona, Selena, at ang kanilang pamilya ang unang target. Nang pag-aalis para sa pamilyang Lambert, si Fane at ang iba pa ay kailangang gumuhit. Pansin upang ang iba pang mga miyembro ng pamilya ng Taylor ay magkakaroon ng mas madaling buhay. At hindi sila may drag sa parehong hukay. Mahalaga, ito ay isang mabuti. Bagay sa huli, may mga 20 na miyembro ng pamilya ni Taylor na. Pinili na manatili sa likuran. Kung si Fane at ang iba pa ay kasama, mayroong 30 o 40 sa kanila. Sa hapon, ang mga bodyguard mula sa pamilyang Taylor ay lahat ay tinanggal. Bukod sa Orchid at sa iba pa na iginiit. Kasunod ni Fane at ang natitira, ang iba pang mga bodyguard at mga tagapaglingkod ay natitira. Sa gabi, halos 12 ng mga kotse ang dahan-daang pinalaya sa gitna ng lalawigan, patungo sa ang Hilaga. Nagmaneho sila sa buong gabi, sa wakas ay huminto sa ibang lungsod upang magpahinga. Dito, sinabi ni Fane sa matandang lalaki na si Taylor, Theodore, at lahat na ang kanilang. Ang patutunguhan ay lunok ng lungsod. Kabanata 906. Swallow City. Nabigla si Theodore nang malaman niya ang tungkol sa patutunguhan. Hindi kailanman sa kanyang ligaw na mga pangarap ay isipin niya na si Fane ay talagang magpasya na magtungo ng diretso para sa Hilaga talampakan ang direksyon ni Jean. Lungsod. Ang lungsod ng Swallow ay praktikal na katabi ng Jean City. Ang Lambert. Ang pamilya ay isang kilalang pamilya sa Jean City. Magsisilbi sila sa kanilang sarili sa isang pilak na pinggan kung magpapatuloy sila. Seryoso, hindi ba? Maging mas mahusay kung lumayo tayo hanggat maaari, Fane. Ito ay masyadong mapanganib sa pumunta sa lungsod ng lungsod. Nagulat din si Fiona. Mabilis niyang tinanong siya. Hindi niya inaasahan na si Fane ay mag-flash ng isang walang humpay ng ngiti bilang tugon. Mayroon ako. Negosyo na gagawin sa lungsod ng Swallow. Bukod, sa palagay ko ay ang pamilyang Lambert. Simulan ang kanilang pagsisiyasat sa gitnang lalawigan, sa pag-aakalang nais nilang subaybayan. Kami pababa. At ano ang gagawin nila sa sandaling malaman nila na naiwan na tayo? Sila. Tiyak na maghanap sa amin sa mga kalapit na lugar marahil kahit sa mga lungsod sa Timog. Iniisip nila na tatakbo kami hanggat maaari mula sa Jean. Lungsod. Ang pagsasakatuparan ay lumitaw kay Theodore. Kinukuha ko ito. Hindi sila gaanong mapagbantay. Kung magtatago tayo sa ilalim ng malinaw na paningin hindi nila hahanapin ang mga lugar na iyon. Mas madali ito. Para sa kanila na hanapin tayo kung pupunta tayo sa timog ng gitnang lalawigan, di ba? Iyon ay ang aking tren ng pag-iisip. Ito ay ligtas sa loob ng isang panahon sa lunok na lungsod, sa hindi bababasa. Magiging maayos kami hanggat hindi kami lumikha ng isang raucous at mag-ingat. Bukod dito, wala kaming maraming tao ngayon. Mayroong isang mas maliit na pagkakataon. Sa amin na pinaghihinalaang, si Fane ay nagsalita ng may katapusan sa kanyang tono. Sige, kami ay tumungo sa lungsod ng Swallow. Kumain tayo at magkaroon ng magandang pahinga ngayong gabi. Kami ay ipagpatuloy ang aming paglalakbay sa hapon. Itinuring ng matandang lalaki na si Taylor ang ideya. At naisip niya na may katuturan ang mga salita ni Fane. Nagpalabas siya ng isang panloob na buntong hininga. Ng kaluwagan. Oh, tama. Ang aming mga kotse ay may mga numero ng plato mula sa gitnang lalawigan. Kaya't kapag papalapit na kami sa lungsod ng Swallow, susunugin namin ang aming mga kotse sa isang liblib na lugar. Bibili kami ng mga bagong kotse kapag nasa mismong lungsod, at magkakaroon ng aming mga sasakyan. Numero ng mga plato mula doon. Mas ligtas pa tayo. Tumahimik si Fane para sa A. Sandali bago magsalita, hindi ako natatakot sa pamilyang Lambert, ngunit sila ay marahil medyo malakas. Mas mainam kung hindi natin ito hinihimok ng hindi kinakailangan. Bukod, mayroon kaming maraming bilang ng mga tao dito. Mahirap para sa akin. Protektahan kayong lahat sa aking sarili.
Sa sandaling ito, isang kotse ang sumakay papunta sa kanila. At nakapark kaagad sa harap ni Fane at ang iba pa. Lumabas sina Lana at Skyler. Sasakyan. Ikaw dinala mo rin si Skyler. Kapag nakita ni Fane na si Skyler ay sama-sama, bigla niyang hindi alam kung tatawa o iiyak. Master. Lana, Sir Skyler, bakit kayong dalawa dito? Si Theodore at ang iba pa ay sumigaw, lubos na natigil. Hindi sila napigilan ng napakatagal, ngunit ang Diyosa ng mabilis na dumating ang digmaan at hari ng digmaan. Dapat sila ay telang. Sa likuran nila matagal na. Hey! Sinabi ko na kay Fane na magtag ako. Kasama para sa isang pag-ikot. Ito ang aking holiday para makapagpahinga ako. Bukod, ganito. Boring kung may iwan akong mag-isa sa gitnang lalawigan. Nag-chalk si Lana. Pagkatapos, sumulyap siya sa kanyang balikat. Oh, tama. May iba pa. Kasunod din, Anya. Sinabi nila sa akin na nais nilang maging iyo. Mga bodyguard. Seryoso. WHO. Bulalas ni Theodore sa sorpresa. Siya ay sa gulat, maramdaman niya ang 10 beses na mas ligtas kung darating si Lana at ang iba pa. Kasama, totoo na, ang ilang iba pang mga kotse ay mabilis na sumama at nakapark sa malapit. Walang paraan tungkol dito. Ako ay dapat sundin si Fane saan man siya pupunta para sa aking buong buhay, at nais ni Elaine na sundin din at siya ang aking alagad. Hindi ko naramdaman comfortable sa pag-iwan sa kanya ng mag-isa, kaya't nagpa siya akong sundin. At ilan sa ang aking mga matatandang alagad lahat ay nais na sumama sa akin, kaya narito na sila. Panipi. Nag-chalk si Skyler. Ako ang magiging komandante ng iyong mga bodyguard mula ngayon. At ang aking mga alagad ay gagawa ng mga tropa. Kumusta naman yan? Hindi ka habulin. Kami ay malayo, gagawin mo. Oh my, Sir Skyler? Hindi ka nagbibiro? Ikaw ba? Ikaw. Tulad ng isang iginagalang na tao. Paano ka namin matatanggap na maging pinuno ng aming mga bodyguard? Panipi. Kabanata 907. Ang Old Master Taylor ay nasobrahan sa emosyon. Bawat miyembro ng natatakot ang pamilyang Taylor na may drag sa putik at takot na maging pinatay. Lahat sila ay umalis sa gitnang lalawigan ng hindi nagpapalam. Sa halip, ang mga matatanda, Skyler, at ang iba pa ang handang protektahan at iwanan. Handa silang pumunta sa impyerno kasama nila. Tama ang Old Master Taylor. Si Sir Skyler, ang iyong katayuan at pagkakakilanlan at ang iyong mga alagad ay mataas at marangal. Ang bawat isa sa kanila ay walang iba kundi malakas at malakas. 2 o 3 sa kanila ay maihahambing din sa hari ng digmaan. Ang ganitong malakas. Mga tao, natatakot kami na hindi namin kayang umarkila sa inyong lahat. Si Fane ay sumabog na may pasasalamat sa kanyang puso. Ang mga taong ito bago si Fane, na alam na siya ay nasa problema ngayon, ay hindi tumakas tulad ng iba pang mga miyembro ng Taylor. Sa halip, handa silang sundin siya sa impyerno at protektahan siya at ang kanyang pamilya. Ang mga ganitong tao lamang ang maaaring ituring na matapat at patayo. Hindi kami humingi ng marami. Ang 1 pares ng milyon sa isang buwan ay sapat. Ito ay abot kayang tama. Ang mukha ni Skyler ay solemn na at mapurol ng sabay. Gusto niya sabihin sa kanila na hindi nila kailangang magbayad upang umarkila sa kanya. Ngunit kung sinabi niya talaga, natatakot siya na si Fiona, Andrew, at ang iba pa ay maghinala kay Fane. Pagkakakilanlan. Kaya, tinawag lang niya ang isang halaga upang masakop ito. Isang mag-asawa. Ng milyon. Ito ay ganap na maayos. Ito ay mahusay. Sir Skyler, salamat. Naghahatid sa amin. Ang isang malawak na pagngiti ay agad na lumitaw sa mukha ni Fiona. Pagkuha ng ang King of War upang magtrabaho para sa mga tailors para sa naturang presyo ay lubos na nagkakahalaga. Ilang mga vertical na linya na nabuo sa pagitan ng mga browser ng Fane. Binuksan niya ang kanyang bibig pagkatapos. Karamihan sa mga saloobin. Mabuti ito, ngunit ikaw at si Lana ay walang mga pangkaraniwan. Hindi ka anumang karaniwang bodyguard o manlalaban, ikaw ay isang 8-star na hari ng digmaan at si Lana ay isang diyosa ng digmaan. Sa makatuwid, may mataas na pagkakataon para sa iba. Kilalanin kayong dalawa kahit na nasa lungsod ng Swallow. At alam ng lahat. Galing ka sa gitnang lalawigan, kaya natatakot ako na si Lana at ang iyong presensya ay magiging sanhi ng hinala. Tama ka. Ano ang dapat nating gawin? Pareho nang magsusuot kami ng mga maskara mula ngayon. Sumabog si Skyler matapos ibigay ang bagay na ito. Ilang mga saloobin. Naramdaman niya na ang bawat salita na mula sa bibig ni Fane ay
Walang iba kundi lohikal at makatuwiran. Hindi ito isang masamang ideya, ngunit ito rin. Nagpapulala para sa inyong dalawa. Sumimangot si Fane, kahit na naisip niya ang ideyang ito. Tila isang mahusay na solusyon sa ngayon. Hey! Ano ang napakahirap tungkol dito? Gawin natin ito. Si Lana, sa kabilang banda, ay nagsabi ng walang pasubali, pupunta ako at pumili. Ang ilang mga mas mahusay na maskara. Ang uri ng maskara na nagpapakita ng kalahati ng aking maganda. Mukha. Dapat ay nakamamanghang. Ubo. Ang hangarin ng kagandahan ay talagang nasa kalikasan ng isang batang babae, ha? Akala mo nakikilahok ka sa isang beauty mask. Paligsahan. Mask lamang ito. Pinakawalan ni Fane ang dalawang awkward na ubo at panunukso. Lana, Fane, anong kalokohan ang pinag-uusapan mo? Siya ang diyosa ng digmaan, paano ka makikipag-usap sa isang hindi magalang na paraan? Old Master Taylor. Ay nagulat at agad na sinaway si Fane. Sa puso ni Old Master Taylor, naniniwala siya na sina Skylar at Lana ay narito lamang dahil sa kasiyahan. Sila. Itinuring ito bilang isang masayang paglilibot, at iyon ang dahilan kung bakit sila sumama. Marahil pagkatapos. Ilang sandali, kapag sila ay nababato, aalis sila. Sa makatuwid, hindi niya naisip. Kung hindi man tungkol sa pagsasalita ni Lana tungkol sa mga maskara. Sa kaibahan, si Fane ay bastos at walang respeto kay Lana. Old Master Taylor, huwag isipin ito. Mula ngayon, walang diyosa ng digmaan ngunit ang punong kapitan ng mga bodyguard sa pamilyang Taylor. Hehe. Punong kapitan, medyo mas mataas at mas maluwalhati kaysa kay Sir Skylar. Haha, si Lana ay nag-chok ng mainit-init na puso, kung gayon. Nagpatuloy siya, mula ngayon, kami ay isang pamilya. Tulad ng para sa, isa o dalawa. Milyon sa isang buwan. Kalimutan mo lang ito. Hindi ako narito para sa isang part-time na trabaho, ngunit sa magsaya ka sa inyo. No. Ang sweldo ay magiging pagkain at tirahan. Bumalik si Fane. Kabanata 908. Mabuti rin iyon sa akin. Hanggat may mabuting pagkain at isang lugar para sa natulog ako, masisiyahan ako. Sa sorpresa ng lahat, tinanggap ni Lana si Fane. Mungkahi at ngumiti ng maligaya. Master Lana, ikaw ang hindi bababa sa hinihingi. Diyosa ng digmaan na nakita ko na. Si Skylar, sa kabilang banda, ay tumawa. Malakas, mukhang masayang masaya. Tama, tungkol sa iyong mga kotse, lahat sila ay nasa gitna. Mga numero ng plate ng lalawigan. Kaya, bago kami makarating sa Swallow City, kayong mga lalaki. Kailangang umupo sa aming mga kotse at itapon ang iyong mga sasakyan sa labas ng lunok na lungsod. Ngunit, huwag kang mag-alala, pagkatapos naming pumasok sa lungsod, bibilhin ko ang bawat isa sa iyo ng kotse. Ikaw. Maaaring pumili ng anumang kotse na gusto mo. Tumingin si Fane kay Lana at iba pa. Mga kotse, at ngumiti ng mapait, at sinabi, haha. Mabuti kung makakakuha ako ng isang bagong kotse, bakit? Hindi. Si Skylar ay pinalakas ng malakas sa gilid. Di nagtagal, dumating ang grupo sa city center ng gitnang lalawigan. Binili ni na Skylar at Lana ang kanilang sarili. Maskara, nagpahinga ng ilang sandali, at pagkatapos ay sa wakas ay magtakda. Hindi sa banggitin, ang maskara. Napinili ni Lana hindi lamang hindi nakakubli sa kanyang kagandahan ngunit pinatindi din ang kagandahan ng kanyang nakakaakit na katawan. Sa kanyang mukha na kalahati na natatakpan ng maskara, hinayaan niya out isang misteryosong aura na umaakit sa iba sa kanyang kaharian ng pang-aakit ng walang malay. Master Lana, ang maskara ay mukhang mahusay sa iyo. Napakaganda mo ngunit misteryoso. Lalo na ang iyong nakalantad na mahabang binti, kahit na medyo naiinggit ako sa ikaw. Si Selena, na nakaupo sa parehong kotse kasama si Lana, ay tumitig sa ang sangkap ni Lana. Hindi niya maiwasang purihin si Lana. Ngayon na si Lana. Sa kanila, ginawa nitong huminga ang puso ni Selena ng isang malaking buntong hininga. Kasama si Lana. Sa paligid nila, kahit na ang mga malakas at makapangyarihang tao mula sa Lambert. Ang pamilya ay darating upang maghiganti, baka hindi sila ang kanyang mga kalaban. Bukod dito, si Lana ay kasama ni Fane, Skylar, at iba pa. Isinasaalang-alang bilang isang nakakatakot na puwersa na may bilang. Bago iyon, nakaramdam siya ng galit. Tungkol sa kung paano naiwan ang ibang mga miyembro ng pamilyang Taylor na natatakot na maging kasangkot. Ngayon, tila ito ang tamang desisyon para sa kanila na umalis, sa hindi bababasa sila ay magiging ligtas din. Bukod, ito ay isang magandang bagay para sa Selena, Fane. At ang iba pa maaari silang maglakbay ng mas mabilis at mas ligtas sa mas kaunting mga tao.
Ngayon, kasama ang mga karagdagang puwersa mula sa Lana at Skylar, ang kanilang pangkalahatang labanan. Ang kapangyarihan ay natural na nadagdagan hanggang sa punto na masasabi nila na gagawin nila. Hindi na kailangang matakot. Talaga. Oo. Matapos marinig ang Selena. Papuri, si Lana ay flabbergasted na may kagalakan. Tunay na naiinggit ako sa ikaw, Miss Selena. Napakabanayad, maganda, at may marangal. Temperatura. Ito ang mga katangian na hindi ko taglay. Palagi silang sabihin na ako ay masyadong boyish, masyadong manly at domineering, at kawalan ng kahinahunan. Buntong hininga. Nag-aalala ako na hindi ako magpakasal. Paano ka hindi magpakasal? Huwag maging tanga. Ikaw ang diyosa ng digmaan. Bukod dito, mabuti ka. Naghahanap at kaakit-akit. Taya ko ng maraming lalaki sa labas ay magkakaroon ng ulo sa mga takong. Para sa iyo kapag nakita ka nila. Ngumiti si Selena at idinagdag, ngunit isang mahusay. Babae na tulad mo dapat piliin ng mabuti ang iyong kasosyo sa buhay at ang bagay na ito. Hindi maaaring magmadali. Tama ka. Yeah. Hindi mo ako tatawagan na master. Lana o diyosa ng digmaan, lalo na kung tayo ay lunokan ng lungsod. Kung ikaw, ipagpatuloy ang pagtawag sa akin na, hindi ba ako magsuot ng maskara na ito nang wala? Lana. Pinaalalahanan ng grupo pagkatapos mag-isip tungkol dito. Okay lang ba na tawagan kita? Lana. Tanong ni Selena na may nakasimangot. Huwag kang mag-alala, tiyak na higit pa ito. Okay. Maraming mga tao sa mundong ito na may parehong pangalan. Si Lana ay isang tanyag na karaniwang pangalan lamang. Bukod, alam ng karamihan sa mga tao na si Lana na diyosa ng digmaan ay nasa gitnang lalawigan, na nakakaalam na darating siya. Upang lunokan ang lungsod. Malumanay na ngumiti si Lana. May katuturan. Selena. Sinasunduan ang kanyang ulo sa pagsang-ayon. Lumipas ang isa pang araw. Sa isang magandang umaga. Ang caravan sa wakas ay nakarating sa isang lambak na hindi kalayuan sa labas ng lunok na lungsod. Itulak ang mga kotse sa bukas na puwang dito at sunugin sila. Kabanata 909. Bagaman ang mga kotse na ito ay may tatak at labis na mahal, ngunit ngayon ay walang ibang paraan, si Fane ay maaaring magbigay lamang ng order, walang magawa. Ang pangkat. Agad na itinulak ang mga kotse sa bukas na espasyo at sinunog ang mga ito. Pagkatapos lamang, tumungo ba sila patungo sa lunok na lungsod ng maglakad? Maaari na nilang makita ang hindi maihahambing na matangkad at kahanga-hangang mga pader ng lungsod ng lunok mula sa malayo. Ang lungsod ay napapaligiran ng isang archaic pasinaunang kapaligiran at isang layer ng malabong ambon. Ang lungsod na ito ay mukhang misteryosong ethereal. Bagaman ang lunok, ang lungsod ay mas maliit kaysa sa ginang lungsod, hindi bababa sa 2 o 3 beses. Mas malaki kaysa sa gitnang lalawigan. Ang lungsod ng Swallow. Ito ay isang sinaunang lungsod. Hindi ba? Maraming mataas na makapangyarihang mga powerhouse sa loob nito. At ang pangunahing. Ang bagay ay ang lungsod na ito ay isang magandang lugar para sa mga tao, pamilya, o bahay. Pagbutihin at palawakin ang kanilang kapangyarihan. Nakatitig sa lungsod sa harap niya. Hindi mapigilan ni Skylar ngunit ipahayag ang isang buntong hininga. Oo, ito ay talagang kamangha-manghang lugar. Si Lana ay nagbuntong hininga din ng emosyon. Tumingin si Fane sa pangkat. Pagkatapos ay sinabi sa wakas, nakarating na kami sa lungsod ng Swallow. Magmadali tayo. At bumili ng isang bilya upang manirahan sa lalong madaling panahon. Maswerte na ito ay umaga. Ngayon, oras na kami upang bumili ng isang bilya. Tulad ng para sa mga kotse, maghihintay tayo hanggang bukas. Umaga. Tumango si Old Master Taylor alinsunod. Natatakot ako na ang bilya dito ay magiging magastos. Sa ngayon, hindi namin kailangang mag-recruit anumang mga bodyguard, ngunit sa palagay ko kailangan nating umarkila ng ilang mga katulong upang makatulong na linisin ang bahay. Kaya, kailangan nating maghanda ng ilang higit pang mga suite para sa kanila. Sa totoo lang, gawin natin ito. Bibili kami ng 20 unit ng terrace house at ito dapat sapat. Hindi namin kailangang bumili ng isang solong malaking villa. Marahil, kami maaaring mag-opt para sa mga terrace house o townhouse. Gayun din, kapag bumili kami ng maraming mga unit, hahayaan namin na isama ng developer ang mga ito ng mga dingding. Hindi ito dapat maging isang malaki suliranin. Binanggit ni Fane ang kanyang mga saloobin sa grupo. Sa oras na ito, ang telepono ni Lana umalangaw-ngaw. Matapos niyang tingnan ang numero, sumubsob siya sa gilid at kinuha ang tawag. Hoy bro, ano ang sitwasyon? Masama. Ito ay isang bitag. Panipi.
Ang mahina at mahina na tinig ni Fernando ay lumabas mula sa telepono at sumunod. Sa pamamagitan ng isang light thud. Natapos ang tawag sa telepono pagkatapos ng tunog ng thud. Ang daliri ni Lana. Binugbog ang huling call button sa kanyang telepono upang tumawag pabalik, ngunit pagkatapos lamang niya. Nalaman na ang numero ay hindi na magagamit. Naging blanko ang mukha niya. At madilim sa susunod na segundo. Agad siyang lumapit kay Fane at hinayla. Siya sa gilid, pagkatapos ay iniulat, "Master, hindi ito maganda." Kapatid na si Fernando. Mukhang may problema. May nangyari ba? Ano ang sitwasyon? Panipi. Nang marinig ni Fane ang balita, sumimangot siya at nagtaka kung narinig niya ito. Mali. Si Fernando ay isa sa mga alagad na itinuturing niyang malakas at makapangyarihan. Ang kanyang katapangan ng labanan ay maaaring mailagay sa tuktok ng listahan. Paano? Maaari bang mangyari ang isang masamang bagay sa isang malakas na tao? Hindi ako masyadong sigurado. Aking sarili. Tumawag lang siya ngayon at ang kanyang hininga ay napakamahina. Sinabi lang niya sa akin na ito ay isang bitag at pagkatapos ay ang tawag ay nakadisconnect. Sinubukan kong tumawag pabalik ngunit ako hindi makaya. Ang noo ni Lana ay tumigil ng magkasama. Nag-aalala siya. Higit pa sa sukatan. Dragon scale, ito ay isang bitag. Ang mga browser ni Fane ay nasnap. Sama-sama, at ang kanyang mukha ay puno ng mga alalahanin. Kahit na ito ay isang bitag, si Fernando ay hindi mahina na hindi niya matatalo ang ibang partido, di ba? Bamantong hininga. Hindi ako. Alam, Master. Magiging maayos ba si Brother Fernando? Ang higit na naisip ni Lana. Tungkol dito, mas mabilis ang kanyang puso. Ilan ang fighting power ni Fernando? Mga antas na mas mahusay kaysa sa kanya, siya ang panganay na alagad sa kanila. Anong uri ng manlalaban ba siya nagkita sa oras na ito? Hindi namin magagawa ngayon. Narito kami at ang mga alalahanin ay i-drag lang tayo. Ipasok muna natin ang lungsod, pagkatapos ay mabagal tayo. Siyasatin ang bagay na ito. Dahil ito ay isang bitag, naniniwala ako na si Fernando ay hindi mamamatay. Dahil ang iba pang partido ay talagang target sa akin. Malamig si Fane, at pagkatapos ay nagpatuloy, ang ibang partido ay nagsisikap na magtakda ng mga bitag at mahuli ako. Bet ko. Alam nila kung sino ang may-ari ng Dragon Scale. Panipi. Kabanata 910. Walang paraan, ang ibig mong sabihin ay alam ng ibang partido kung sino ang pagmamay-ari ng Dragon Scale na ito. Matapos marinig ito, huminga si Lana ng malalim na paghinga. Nahuli siya. Hulaan ko lang. Dahil sinabi ni Fernando na ito ay isang bitag, naniniwala ako sa iba. Ang partido ay mag-iikot lamang sa kanya at hindi siya papatayin. Ang kilos na ito ay maakit tayo. Hence, I guess the other party must know more about the Dragon Scale. Ang whole situation was giving Fane a headache. There were not many people. Marahil mas mababa sa 100 mga tao na nakakaalam tungkol sa scale ng dragon. Bukod dito, ang mga salita ni Fernando ay hindi naghayag ng maraming impormasyon. Sa makatuwid, Fane could only suggest settling in first. Soon enough, Fane brought everyone into the city. They first looked for a hotel to stay in. Then Fane. At nagpauna si Selena upang maghanap ng isang villa. Di nagtagal ay natagpuan nila ang kanilang sarili. Ang lobby ng isang departamento ng benta. Napansin sila ng isang batang tindero at kinuha ang kanyang mga labi sa isang maliit na ngiti, naglalakad papunta sa kanila. Magandang umaga. Sir at Madam. Narito ka ba upang maghanap ng isang villa? O gusto mo bang tingnan? Bungalows. Pareho kaming nandito. Ang batang saleswoman ay sumabog ng isang napakatalino. Ngiti ang isa na maaaring sumisilaw sa araw. Villas. Nagbigay ng ngiti si Fane at sagot, sige, Ginoo. Mangyaring sundan mo ako. Na-renovate na namin ang lahat ng mga villas dito, kaya maaari kang dumiretso. Iyon ang dahilan kung bakit ang presyo ay magiging kaunti mas mataas. Ipinakilala ng saleswoman habang dinala niya si Fane at Selena patungo sa sandbox. Hindi masyadong malayo, isa pang dalawang saleswomen ang nagsimula. Tahimik na nakikipag-chat sa kanilang sarili. Ang bagong batang babae ay talagang walang mabuti. Mata ang dalawang iyon ay nakasuot ng magagandang damit, ngunit hindi niya ito nakita. Bumaba mula sa isang taxi. Ang isa sa mga kababaihan ay nagbigay ng isang nagyelo ng ngiti habang nagsalita siya. Tama siya sa pintuan. Hindi niya ito nakita. Isang tao na kailangang tumawag para sa isang taxi ay tiyak na walang pera upang bumili ng isang villa. Malinaw ito. That they're just here to browse around. Ang ibang babae ay idinagdag sa isang mababang
Ang tono ng pagsasabwatan, hindi kami nagbebenta ng maraming mga bahay dito dahil sa presyo. Bagaman ang mga villa dito ay mga townhouse lamang, sobrang mahal nila. Dahil nasa gitna sila ng lungsod. Ang isa ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 120 milyong bucks. Walang paraan na ang isang tulad nito ay maaaring bumili ng mga villa dito. Fame. At si Selena kaya nangyari sa paglalakad sa kanila. Marahan silang nagsalita, ngunit narinig nila. Ang kanilang mga tinig at malinaw na narinig nila ang bawat isa at bawat salita. Ang dalawa. Nagpalitan ng isang sulyap. Hindi sila maaaring mag-abala sa dalawang babae. Pagkatapos, naglakad sila at nascan ang sandbox at nakinig sa saleswoman's mga paliwanag. Nagsalita si Fane, magkano ang isang unit? Dapat mayroong isang diskwento kung magbabayad tayo ng buo, di ba? Bakit hindi kayong dalawa ang tumingin sa aming showcase unit? Dadalhin kita doon. Hindi ito aabutin ng maraming oras. Medyo nagulat si saleswoman. Pinaghihinalaan niya kung may narinig siyang mali. Matapat, nakita niya ang mag-asawa na bumaba ng taxi mula sa pasukan. Hindi inaasahan na magkaroon sila ng pera upang bumili ng bahay. Gayunpaman, naalala kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang manager sa simula upang hindi sumuko. Anumang customer na lumakad sa pintuan. Bago siya at hindi niya ginawa. Magkaroon ng isang stellar na pagganap upang ipagmalaki. Ginamit niya ang pagkakataong ito upang magsanay ang kanyang mga kasanayan sa negosasyon, upang maging pamilyar sa pakikipag-usap sa mga customer, at ipinakikilala ang mga bahay sa kanila. Karaniwan, kinuha niya ito bilang isang pagkakataon na pagbutihin ang sarili. Iyon ang dahilan kung bakit siya nagtago ng isang ngiti sa kanyang mukha sa buong oras. Maingat na ipinapaliwanag ang bawat detalye sa mag-asawa. Ngunit hindi pa sila nagtanong. Maraming mga katanungan, at hindi sila masyadong nag-usap. Tila hindi sila nakakainis. Hindi sila nagdulot ng maraming mga katanungan. Mula rito, inanyayahan niya na hindi nila ginawa. Magkaroon ng maraming interes sa pag-aari, at hindi nila kailanman maisip pagbili nito pagkatapos marinig ang presyo. Gayunpaman, marahil ay nahihiya din sila. Maglakad kaagad. Hindi niya inaasahan na magtanong kaagad ang lalaki kung may mga diskwento kung buo siyang nagbabayad. Kahit na ang ilang mga customer na interesado sa pagbili ay makipag-ayos sa kanila ng ilang beses at mall. Sa paglipas ng desisyon sa loob ng ilang araw. Pagkatapos ng lahat, ang isang solong unit ay nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang isang malaking tanyag na tao ay dapat ding isaalang-alang ito sa kalahating araw kung nais nila upang bumili ng isang unit. Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.